Consultation. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Yes, good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. O gingon man sa tanan nga maabot ni nga nga Sibya, paparazzo man, o sa ato nga Facebook Live. Mga higala adlaw karon nga Webes, Pebrero 19, tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa. Magparangat diha kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon, mga labas nga balita sa tibuok Riyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa tunga station manager sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Of course, kauban nato sa pagpadangat nining ato nga programa, ang ato nga mga sister stations, ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, ingon man ang Philippine Information Agency, o ang DYDC-FM diha sa Visayas State University sa Dakbayan sa Baybay. Pasiuna nato nga update mga higala sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte. Sa kasamtangan wala gyud nagpakita sa iyang kahayag si Haring Adlaw. Natabunan mga higala nining baga nga dag-om sa kawanangan. In fact, mga higala kagabi pa lamang, kagahapon pa lamang gayon, no? Nakasinati kita og pag-uwan o majority sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Una nga dugang nga nakahatag og bugnaw sa ato nga panahon. Ato nga pahinumdom sa mga adunay lakaw, no, gawas sa ilang nga panimalay kay mosulod og trabaho. Lulong sa klase para sa ato nga mga estudyante dili malimot sa pagdala sa inyong nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon. No aron masiguro nga aduna gyud kitay andama nga panangga. At usab nga pahinumdom sa ato nga mga biyahedor, no, sa ato nga mga motorista nga mag-amping diha sa kadalanan, sa
Sa nakalabay nga mga adlaw, unfortunately, ubay-ubay nga mga disgrasya no ang na-record and nahitabo mga higala dinhi sa ato nga probinsya sanglit ato nga pahinumdom. No nga mag-amping siguraduhon nga bahala og ginahinay ang ato nga padagan, ang importante luwas kita no nga makaabot sa tagsa-tagsa nato ka mga destinasyon. And dugang pa nato nga update mga higala para sa probinsya sa Southern Leyte. Hindi pa nato paminawon ang ato nga mga sister station. Ato sang ipasabot diha kaninyo no kining scheduled power interruption. Una na ni ana mga higala karong alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Partikular sa makasinati sa naasoy nga temporaryo no nga pagkawala sa linya sa kuryente ang ato nga mga konsumidores diha sa sitio Tabunan, Santa Cruz sa Dakbayan sa Maasin. Matud pa sa Soleco adunay paghimuon nga single phase line reconductoring from bare to insulated. Samtang lain pa nga scheduled power interruption no ang mahitabo karong adlaw alauna sa udto ngadto sa alas 5 sa hapon. In partikular sa maapektuhan niini ang mga konsumidores diha sa mainit kapakuhan og ingon man sa kagingkingan sa lungsod sa Anhawan. Sa maghihapon nga rason mga higala, single phase line reconductoring from bare to insulated. No? And again, para sa mga apektado nga mga konsumidores na lamang sa paghinumdom sa naasoy nga mga oras aron dili gyud matingala kung kalit nga mapawong ang linya sa ato nga kuryente. Alright, sa oras nga alas 8:07 sa buntag mga higala, ato na nga panghinanuon ang ato nga mga kaubanan, ang ato nga mga sister stations kung kamusta ba ang update sa panahon sa mga lungsod nga ilang gitutukan. Ano naman ang peace and order situation, uluhan sa mga kalambuan nga ilang ipadangat, o uban pa no nga mga impormasyon mahitungod sa ilang tagsa-tagsa ka mga area nga gitutukan. Unaw nato mga higala, biyahe kita padulong Borongan City. Maghatod sa iyang pasiuna nga impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga Atisok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Atisok, good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, maadsyong buntag, maupay mabaysay nga morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, dagang salamat ka RP Aljon Malot. Uy, luwagin it basakan niyo ko'y Aljon. Pwede niya hit only rice. Didiamo na siyudadhan Borongan, diri man sugadhin kamadagum, balitaw diri sugadhin pagdidalmuta kito namang kalarakan, da mga arum, pero diri nagiiritugod sugadhin naglabay nga adlaw, pero maginano pa man, kuri ka dyan, ka RP Aljon, an may mga lakad yu, magawasan tun ira mga nayag, magdara na lahin mga panagang kontrahiton, posible nga pagpakitang gilas ni Sister Sun, siring pa ni SM na balon. Sister Sun, nga nito ang pagpaabat naman ni Mr. Rain. Yes, ang ngaran po ito naman ni Sam kan Ate Ruth Rivera Bundang nagmamayuyuham. Nga nito natin mga upper the technical side at the Chefte Cudes nga na natin yan nakapartner nga super taking engineer Yukoy Alquin Baldonido. Yes, and syempre, ato natin mga ka-RP, kan SMG na Belon, kan Sir Doden, Silvestre Dendualaras, complete sentence yan, Sir Doden. Yan, syempre, nga natin ng mga kaubanhan PIA, nga ginpapalangga naman ni RD Rio Narento, at he is Sir Bong. Yes, ada liwat natin baget sa kauban ni Ate Mikay, Adon DYDC. At syempre, Ate Charmaine Perito Valvez. Kurik na ka, no, Charmaine? Yeah.
Gani na kasi tayo Lola Bells. Gani na ko complete sentence. Balita, di hamon, pag taga-kuryente, big check. Yan na, waray naka-schedule nga power interruption. Pero daning isahay, may datigda nga mga pagparangan kuryente. So, gad kakila paamon, di pinarungan kami. Upo, dadto niya stasyon DYES. Kami da kadagmitan, nga ginatuhayan, linyahan kuryente o jumper ba adto. Natin mga kasugbong, hadton isa melko. Pero, waray naka-schedule nga power interruption today. Kung may daman na itatabo nga emergency nga pagparang, direksyon naman po yan. Tratratar iton, masasaling liwat natin nga maintenance crew. Ito naman di kooperatiba, isa melko. Pag taga tubig, big check. Tikang pa man lang mag-inuuran, pero kung taghuraw daman, gusaw da may titang mga gripo. Pag taga-pasi orden, so far so good. Sana magpadayon in. Tapos ka-RP Aljon Malot, parehas naman di dihamon. Agsub ita mga vehicular accident. Kani tipakani kita estasyon, linabiyang kita hatun ambulance han Aljo Borongan and City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gingagamit hatun aton mga kasubong han City o Borongan Search and Rescue Team. Sana di dadamaat vehicular accident kay haros kada adlaw may nahitatabo nga vehicular accident. Ingat-ingat mga kapatid. And didihaamon, busy kami kasamang Aljon. Kung didihaay yung nangangandaman kamo, hitapag taga Evraa meet, di naman haamon. Anamon mga chikiting, anamon mga young ones, nga ma'am. Huli, giton Evraa meet 2025. 2026, nagkakamay dahil nahirahin na concentration training di naman na Eastern Summer National Comprehensive High School. Nga natin mga young ones, nagpaka-get-up, nagpaka-coloritis. Kay sige na aton ira pictorial ang mga senior high school student. Kay antes magtapos iton bulan ng Marso, mapaso na hira. Eto, adi adton mahi-share nga mga balita, ginandam nga mga balita ton aton di mga resgaduhan nga mga kausa iton production team itaon iyo radyo DYES Radyo Pilipinas Borongan ipapatikim naman eto pag taga Road Networks. Pagtuko din bag-o nga District Engineering Office ang DPWH Eastern Samar iginduduso ni Congressman Shin Gonzales samtang Gov Evardoni nakiusahan mawas signing nga Malacanang para nationwide classroom building program. Nga naamon didi good news nga dan mga young ones nga ginpapalanggan Aljo Borongan direkta ayuda payout ipapadayon yan nga weekend. Dihadton mga shellfish lover pababili lagya pa ito naman Matarino Bay nga surok naman ng seafood sila binaan magrasa nga mga puruton ada lagi ha Tide Advisory doon di pa pailarom lagya pa rin Tide Advisory han before din hari yung utso pero lain niya doon naman i-share nga mga balita unyang taod-taod dito ikaduha nga paypay. Eastern Visayas. Yes, da mga salamat Ate Sok sa imong mga pasyo na nga impormasyon. And again, good morning ta sa atong mga kaubanan no diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan sa panguna sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. And of course, no, sa ato sab nga mga suking tigpaminaw diha sa inyong dapit na maupay nga aga. Oras nato mga higala alas 8:14 na sa buntag ato nga paminawon ang lain pa nato nga sister station maghatod usab sa nga pasyo na nga impormasyon live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog maupay nga aga Ati Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Charmaine, good morning.
Yes, good morning Kuya Aljon Malot and good morning sa imong mga kaupodida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning luwas sa aton usap pa nga sister station tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan, Ate Sok Aberia and sa imong mga kaupodida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning luwas sa aton partner sa Academe tikang sa VSU DYDCFM. Ate Mikay, good morning. Ate Mikay Gongora, yes, good morning. Ngan aton partner luwat tikang naman sa PIA Southern Leyte, Sir Bong Pidalino. So sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Ngan din hinaman sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran ni Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod luwat naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so siyahan, updates san kamutangan san panahon dinhi sa Calbayog. Okay, so madampo ganamang kalangitan dinhi sa syudad sa temperatura nga 26 degrees Celsius, pinakahamubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 29 degree Celsius. So hamubuan chance sa gihapon san pag-uran dinhi sa syudad, 0% chance of precipitation. So lalauman nga magkulp ini nga madampog, waray expected nga pag-uran. Pero of course, biskan waray pag-uran, pwede gihapon maka-experience sin makusog kami dinhi nga hangin, nga maabot sa 38 kilometers per hour. Sangnit pa hinumdum gihapon sa aton mga kaupod dida nga ada sa mga dagat, nagpapalawod mga motorista nga maghirot. Okay, update naman sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad turod diretsyo ang serbisyo san Calbayog Water. Usapati kang sa Melco 1, good news liwat, waray service advisory hiunong san pagkaparong san kuryente. So may dasaragin palusad din nga power rate advisory para yan na bulan Pebrero. Okay, kundi naghamubo ang taripa san kuryente para yan nga bulan sa 2.9357 per kilowatt hour. So harani 3 pesos nga paghamubo san kuryente. So tikang sa 15.7392 per kilowatt hour sa naglabay bulan Enero, yan na nga Pebrero adanala sa 12.8035 pesos per kilowatt hour. Pero of course gihapon mga sangkayan ginaaghat ang tanan nga mga konsumidores nga padayon nga magtipid, responsable nga paggamit san kuryente para gihapon malikyan ang pagsaka san konsumo o kabaraydan. Ngano sa pang-update dinhi sa Calbayog. Okay, so actually direlay ni sa Calbayog. So simultaneous nga launching sa Tri-City Specialty Justice Zone sa Eastern Visayas, partikular sa Tacloban, Ormoc City ngan Calbayog City, tububaton sa nagtitikahitaas nga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. So ini nga nasabi nga mga lugar, Tacloban City, Ormoc City ngan Calbayog City ginkilala nga SAEC hotspots dinhi sa rehiyon. Ngan ini nga paglansar sa Specialty Justice Zone nagtutuyo nga pakusgon ang koordinasyon sa 5 nga harigi sa criminal justice system, samtang ginsisigurado gihapon ang proteksyon sa mga kabataan, mga biktima, suporta sa naton kabataan nga mga biktima. Ano sa pang-update ikang gihapon sa probinsya sa Samar. Okay, so good news para sa mga Samarnon kasi ang DFA, Department of Foreign Affairs, Passport on Wheels mabisita dinhi sa probinsya sa Samar. So next month ini bulan March 4
ngan 5 no para igpaharani ang passport services sa mga samarnon. Sa pahinumdom, ang gingkakarawat lang ang mga aplikasyon, new application ngan renewal application. So antes tiwat ang aktual nga schedule, may ada online application assistance ug pre-screening san requirements para masigurado nga andam aton mga mag-a-apply sa aktual nga adlaw san pag-apply san passport. So magkakamay-ada anay san online assistance o pre-screening schedule, tikang iniya na adlaw Huwebes, Pebrero 29. Kutob sa Domingo, Pebrero 22. Ang venue sa Balay Samarnon, Old PNB Building, Capitol Compound, Catbalogan City, Samar. So bubuligan adto nga mga mag-apply sa online appointment, pag-review sa mga requirements, ng pag-check kung kompleto na ang mga dokumento. Of course, diri gihapon malimot pagdarasan passport fees, 1,250 pesos para sa passport processing fee, babaydan sa DFA payment portal ng 150 pesos para sa courier fee. So ini na yung tsansa, limited slots la ngan pag-apply na sa iyo passport. Again, yan ay ini nga maabot March 4 ngan 5. Ngan para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 36 nga bag-o nga amnesty application sa Northern Samar ginproseso sa Local Amnesty Board Catbalogan. Samar Provincial Health Office padayon sa pagpakusog sa serbisyo para sa mga nanay ngan kabataan. Ngan pag-release sa educational assistance sa scholar ng probinsya grantees nagpapadayon. Iniaton igdedetalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat sa mga pasyo ng impormasyon at Charmaine Perito Balvez naghatod sa atong oras sa alas 8:22 na sa buntag. And of course, good morning ta sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog sa panguna sa atong acting station manager Sir Gene Navilon and ingon man sa ato nga mga tigsubaybay diha sa Kalbayog. Dining punto ang mga higala, ato usab pangayuan o pasiuna nga impormasyon ang ato nga kaubanan sa academe gikan diha sa Dakbayan sa Baybay, gikan sa DYDC-FM sa Visayas State University. Maadzong buntag, Ate Micaela Gungoria. Good morning, Eastern Visayas. Ate Mikay, good morning. Yes, Aljon, good morning. Good morning usab sa mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa mga nagpaminaw nato diha sa Southern Leyte. Good morning, maadjong buntag. Good morning usab Visayas State University. Good morning Baybay City. Mayong buntag sa mga nagpaminaw nato diri sa probinsya sa Leyte. Ug ingon man sa mga kaubanan nato ning atong tulumanon diha sa Borongan. Good morning Ma'am Sok and good morning Ma'am Charmaine sa Kalbayog Yes, mga higala, niyan usab kita ning lain na usab nga episode tuluman lain na usab nga adlaw alang ni atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Diin maghatod kami kaninyo sa nagkadaiyang balita across Region 8 ingon man na updates kalambuan sa nagkadaiyang probinsya sa Rehiyon 8. Sa hala sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang makauban karong adlaw Pebrero 19 tuig 2026. Ug alang sa itong mga pasiunang impormasyon, magsugod kita sa update sa panahon. Yes, mga higala sa pagkakaroon, cloudy. Madag-umon ang atong panahon, cloudy di mapanganuron dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So far wala pa'y pag-ulan. Ang atong temperatura 24 degrees Celsius, real feel 24 degrees Celsius Apan medyo mahangin or doon nagyoy hangin mga higala kusog-kusog na kagahapon, di pa to yung kakusog. Karon kusog-kusog na Ang wind gust is 47 kilometers per hour sa pagkakaroon mga higala So since ubay-ubay gyud ang atong kakahuyan o mga kahoy dinhi sa sulod sa campus, labi na sa atong mga estudyante, mag-amping kayo dili magpaduol kung mag-back
baktas mga litano sa mga kahoy kay delikadong kung ugaling adunay mabali nga mga sanga tungod ining kusog nga hangin karong adlaw. Okay, so sa lain pang update mga higala no, kalambuan dinhi sa atong tunghaan Visayas State University. Bag-o lang nagpasabot o di pa lang dugay nagpasabot ang atong VSU-ICT office nga sa tanang Baybay and Tulosa Viscans no nga dunay free Wi-Fi access sa karon nga semester. Activated na ang free Wi-Fi access for this semester and pwede na kamong mo-connect to the VSU Wi-Fi network. Again, VSU Wi-Fi network across the campus nga walay bayad mga higala no. So inyo namang ilagin ang inyong credentials. Oo, para makasulod ka mo, maka-avail ka mo nining libre nga Wi-Fi access. So, available na kini sa Baybay Campus, Tulosa Campus, and Cebu Office, and soon will be available also sa Manila Office, Isabel Campus, Alang-Alang, and Villaba. So, ang kining inisyatiba, gisiguro nga adunay seamless connectivity. So, bisan asa man kamo paingon no, within the VSU system. So, thank you so much sa atong VSU ICT and of course sa atong administration. So, you may check na lang sa inyong official VSU email for your Wi-Fi credentials. I-send na nila dito and access instructions, mga higala. Sa lain pang kalambuan o update, so far sa atong tubig, walay abiso no nga dunay pagpalong sa tubig. Ang atong Baybay City Water District ang ilang busy sila karon sa pagprepara sa nakadaiyang sa water supply sa nakadaiyang eskwelahan in preparation for the upcoming Evra. Pipila na lang kaadlaw mga higala. I think 10 days na lang Evra na. Di ini pahigayon kini dinhi sa dakbayan sa Baybay Leyte. Sa lain pang update o pahibalo gikan sa Leco 4, adunay pahigayon nga line na maintenance ug tungod sa pahigayon nga installation of mid-span near Barangay Liberty Gym. Oo, and before cell site at Purukwan, Makinhas, and continue conversion sa 3-phase sa Barangay Makinhas sa Hilongos, adunay scheduled power interruption karong maabot nga Sabado, Pebrero 21, alas 8:30 sa buntag kutob alas 5:30 sa hapon, 9 hours ka na mga higala. Ang affected area, parts of Barangay Liberty, Purokay Mito, Barangay Tejero, Makinhas, Tambis, Imelda, Paatag, Nate, Marangog, Bagumbayan ug nag-uban pa nga barangay sa Hilongos no, sa munisipalidad sa Hilongos mga higala. O, take note aning Power Advisory number 2026-013 line maintenance kanang maabot nga Pebrero 21 adlaw Sabado alas 8:30 sa buntag kutob alas 5:30 sa hapon. So 9 hours kini mga higala. Sa lain pang pahibalo, oo, good news, adunay libre no, libre nga theoretical driving course sa City of Baybay karong maabot nga Marso 14 kutob 15 ning kasamtang tuig didto sa makeshift building tapad diha or loyo sa my Metro Retail Stores. So ang maong TDC abli alang sa tanan but alang naman kini sa first 200 registrants nga una nga maka first 200 nga makaparehistro no, so mao lamang ay cater. So mamahimong i-fill out ang Google form nga ana naka-post no sa Facebook page sa Baybay City Information Office aron na maka-avail nining libre na theoretical driving course kon TDC karong Marso 14 kutob 15. Oo, kinahanglan nga ang mga partisipante magdala og photocopy sa inyong PSA issued nga birth certificate or national ID and TIN or tax identification number if available na kana mga higala. And kinahanglan usab magdala og notebook, ballpen, snacks, and lunch alang ni ining maong theoretical driving course. Pagasugdan kini alas 8 ang takna sa kabuntagon. So kinahanglan ang mga partisipante ana sa venue before magsugod ang maong activity no, kay ang latecomers will no longer be accommodated. So ang maong TDC, libre nga TDC ipahigayon o gipangunahan sa LTO Baybay District and ingon man sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Baybay. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mo contact sa numerong 0961-572-6155. Yes mga higala, padayon gihapon no ang atong
lokal nga panggamahanan sa dakbayan sa Baybay sa preparasyon sa atong Binaybayon Sports Complex. In fact, okay na kini para sa umaabot nga kuano EVRA 2026 ug gipangunahan gyud kini ang preparasyon, ang pagpangandam gipangunahan gyud kini sa atong aktibo nga City Mayor Honorable Jose Carlos Cari, mga hikala. Ingon man ang uban pa nga city officials and engineers. In fact, nagakonduct sila ng site inspection para ma-check ang bag-o nga developments sa maong pasilidad aron masiguro nga ready, safe, and set to welcome sa itong mga athletes and guest, mga hikala. O update sa itong kapulisan o sa peace and order situation sa dakbayan sa Baybay. Yes, mga higala, so far, walay mga major incident nga naka-threaten sa itong seguridad. Padahin gapon nga hapsay malinaw na itong dakbayan sa Baybay. And padahin gapon na itong mga kapulisan, nagpahigahin og mga checkpoint ug uban parihaan nga mga measures na aron masiguro ang public safety o malikayan ang mga krimen and other threats diri sa atong dakbayan. No? So, ingon man para masiguro o ma-enforce ang laws and regulations by identifying violations and apprehending individuals nga nakalapas sa mga balaod or adunay mga unlawful nga mga aktibidades. Yes, mga higala, mao ka na ang update o mga pasiunang impormasyon gikan sa VSU DYDs FM, particularly gikan sa Baybay City, Leyte. Ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Huwebes, Pebrero 19, alang sa mga uluhan sa balita nga nakalap, DILG Baybay nagpahigay ng orientation sa sangguniang panlungsod kabahin sa Foreign Travel Authority ug anti-EPAL policy. Mga opisyal ug stakeholders sa VSU nagtigom alang sa CoLab 2027. At ang iyang dugang detalye ning mga balita o humaning ato sa second half ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Mikay Gongora para sa mga pasiyonang impormasyon, and of course good morning ta no sa atong mga kaubanan diha sa DYDC sa panguna ni Dr. Cristina Gabrilio. Samtang para sa balita mga higala nga nahikay sa ato nga kaubanan sa PIA, partikular sa PIA Southern Leyte Cancerbong Pedalino, paglihok sa presyo sa mga pamaliton no sa probinsya sa Southern Leyte nga gisukod pinaagi sa inflation rate, nagpabilin nga naa lamang sa 1.7% sa buwan sa Disyembre niadto nakalabay nga tuig og Enero niining tuiga. So mao kana ang balita nga ipadangat sa PIA Southern Leyte mga higala sa ato nga pagbalik. Samtang para usab sa mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, gingong pagkopya sa usa ka lungsod sa himno sa Silagos Southern Leyte giaksyonan sa lokal nga panggamahanan. Tailoring shop sa LGBTQ community sa St. Bernard Southern Leyte abli na. Selebrasyon sa National Arts Month suportado sa lokal nga panggamahanan sa Sugod Southern Leyte. Mga health workers giawhag sa pag-apply sa Provincial DOH sa Southern Leyte. Og split ALI documentation gipahigayon sa Malitbog, Southern Leyte. Karang inyong atangan mga higala uban sa mga balita sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ingon man sa DYDC ug sa PIA. Among ipadangat ang kompletong detalye sa among nga pagbalik dinhi lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Sulat ako ng script para sa isang pelikula. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala.
Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good morning, Eastern Visayas. Oras nato mga higala, alas 8:36 na sa buntag. Paraan gihapon ka mga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, Borongan, Calbayog, o naman sa Philippine Information Agency o sa DYDC-FM diha sa Visayas State University. Puntuha mga higala mo nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay nining adlaw nga Huwebes sa Pebrero 19 tuig 2026. Ato nga balikan ang ato nga kauban diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan sa makausapa maupay nga aga Atisok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro nga damo nga salamat ka RP Aljon Malot. Governor Evardoni nakiisa ka mawa signing ha Malacanang para nationwide classroom building program. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Nakiusahi Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Evardoni hapagpirmahan Memorandum of Agreement kon MOA para ha nationwide classroom building program nga ginbuhat ha Malacanang ha nakalabay nga simana. Kabugusan nga 82 nga gobernador tikang nga magkaiba-iba nga probinsya bugos nga nasod nga nagre-representar hin sobra 90% han mga lalawigan ang nagpahayagin suporta ha inisyatiba nga nagtutuyo parig unon ang partnership han Department of Education DepEd ngan mga lokal nga pamunuan ha pagtukod hin mga classrooms. Ang programa nga ginsuportaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan ginpangunahan Education Secretary Sani Angara inagamit hin whole of government approach, agud mabaton ang kakulangan ng mga classroom, pinaagihin mas paspas nga konstruksyon, mas klaro nga accountability, ngan mas epesyente nga implementasyon. Sumalakan Governor Evardoni, tuyo hini nga maibanan ang nahibilin nga kakulangan ng mga classroom sa nasod ngan ha Eastern Samar, ngan gintagan hin boroblig nga responsibilidad ang nasyonal ngan lokal nga gobyerno hapagpauswag han mga pasilidad para han mga estudyante. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balita dinhi sa Calbayog. 36 nga bag-o nga amnesty application sa Northern Samar ginproseso sa Local Amnesty Board Catbalogan. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Ginproseso sa Local Amnesty Board sa Catbalogan ang aplikasyon sa amnesty program sa 36 nga mga friends rescued
FRs sa Northern Samar durante sang ginbuhat nga orientation ug intake session na hibaruan san mga FRs ang proseso tikang sa aplikasyon hangtod sa final approval san Office of the President pati naliwat kung nano nga mga kaso ang sakop san amnesty ug nano ang diri. Pinaagi san amnesty program matatagan oportunidad ang mga anay miyembro san mga armado nga grupo nga utro mabuhi san legal ug luwas. Lain pa san legal nga proteksyon makakabulig ang programa sa pagbalik sa normal nga kinabuhi san mga FRs, paghatag tsansa sa edukasyon, panginabuhian ug utro maging parte sa komunidad nga waray kahadlok. Nagtapos ang aktibidad sa panunumpa sa katapatan san mga FRs sa atubangan san mga representante san Public Attorney's Office como simbolo san era bag-o nga pagtikang ug commitment nga magsusunod sa balaod sa nasod. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Samtang DILG Baybay nagpahigay ng orientation sa sangguniang panlungsod kabahin sa Foreign Travel Authority o anti-EPAL policy. Ani ang detalye sa akong report. Atong balikan taod-taod ang report sa DYDC-FM mga higala. Samtang para sa balita nga nahikay gikan sa PIA Southern Leyte, paglihok sa presyo sa mga pamaliton sa Southern Leyte nga gisukod pinaagi sa inflation rate, nagpabilin nga na lamang sa 1.7% sa buwan sa Disyembre sa miaging tuig o gingon man sa Enero niining tuiga. Para sa kompletong detalye ng report ni Sir Bong Pedalino. Sa kinatibukan, ang inflation rate sa probinsya sa Southern Leyte nagapabilin nga naa sa 1.7% sa ning-aging duha ka bulan sa Disyembre 2025 o sa Enero 2026. Sumala pa sa Philippine Statistics Authority kon PSA Provincial Office. Ang maong grado mas ubos pa kung itande sa National Inflation Rate nga 2.0% o sa Regional Inflation Rate nga ana sa 2.5%. Sumala pa ni Eutimio Libado Jr., Chief Statistical Specialist sa PSA Southern Leyte. Sa press conference pagka-Biyernes dito sa iyang buhatan, si Libado nagkanayon nga ang sa karon nga inflation rate sa probinsya nga 1.7% mas ubos pa itandi sa samang panahon sa Enero 2025 nga ana sa 2.2%. Iyang gipanghinaot nga ang pagsabwag sa maong kasayuran dakong ikatampo alang sa pagpanday sa paggama ug mga palisiya sa mga hingtungdang publiko o pribadong ahensya alang sa kaswagan ug kayuhan sa katawhan. Samtang sa narambigit nga kalambuan, ang purchasing power sa piso dinhi sa lalawigan ana sa 0.79 itande sa base year 2018. Buti pasabot nga ang 100 pesos sa 2018 katugbang sa 79 pesos na lamang karon. Apan mas taas paghapon kini itande sa national average nga 0.76 o sa regional average nga 0.77. Si Libado ni Taho. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas.
Daghang salamat sa imong report, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas! Mikay? Yes, Aljon, alang sa balita ang nakalapad gikan sa DYD's FM, DLG Baybay nagpahigay ng orientation sa sangguniang panlungsod kabahin sa Foreign Travel Authority o anti-EPAL policy. Ani ang detalye sa akong report. Aron mapaligon pa ang disiplina sa administrasyon ug masiguro ang matinud-anon ug ethical nga pagdumala sa lokal nga panggamhanan, nagpahigay ng orientation ang Department of the Interior and Local Government ng DILG Baybay City alang sa mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan. Gisentro sa mga kalihukan ang pagpasabot sa mga lagda o proseso sa Foreign Travel Authority kung FTA yun man ang hugot ng pagpatuman sa anti-EPAL policy. Sumala sa DILG tumong sa orientation nga mapahinumduman ang mga lokal ng opisyal sa ilang responsibilidad sa pagsunod sa nasudnong direktiba nga may kalabutan sa pagbiyahe paingon sa gawas sa nasud ug sa hustong paggamit sa ilang katungdanan isip mga alagad sa katawhan. Gitambungan ang kalihukan ni City Vice Mayor Attorney Ernesto Butawan, mga miyembro sa sangguniang panlungsod, SP Secretary ug mga legislative staff. Giklaro sa mga tigpahigayon ang mga legal nga rekasitos o dokumentasyon nga gikinahanglan alang sa opisyal o personal nga pagbiyahe gawas sa nasud. Hipasi og usab nga ang pagkuha og Foreign Travel Authority usa ka obligasyon alang sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan aron malikayan ang administratibong kaso o pagsupak sa mga lagda sa gobyerno. Dugang pa gipahinumduman ang mga konsehal sa hugot nga pagpatuman sa anti-EPAL policy nga nagdili sa pagbutang sa ngalan, hulagway o bisan unsang personal nga marka sa mga politiko sa mga proyekto, programa ug sakyanan nga gigastuhan sa pondo sa gobyerno. Ipasabot nga mga proyekto sa gobyerno dili personal nga kaptangan sa bisan kinsa nga opisyal kundi para sa kayuhan sa kinatibuk-ang komunidad. Sumala sa DILG Baybay ang maong lakang kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa ahensya sa pagpaligon sa good governance, transparency ug accountability sa level sa lokal nga panggamhanan. Pinagi sa pag-align sa legislative body sa mga mandato sa DILG, gipakita sa Baybay City ang padayon nga commitment nini sa professional nga liderato o sa haksay nga paggamit sa pondo sa publiko alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang maong balita na hikay gikan sa Facebook page sa DILG Baybay City. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat sa imong report, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas! Samtang para sa mga balita nga nahikay gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, tailoring shop sa LGBTQ community sa St. Bernard, Southern Leyte. Abli na ang detalye sa report ni Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Abli na ang tailoring shop nga sa kabagong serbisyo nga gipasigdahan sa LGBTQ community sa St. Bernard, Southern Leyte. Kamaong St. Bernard Gays and Lesbians Association kon Sabigala. Kini ang gibutiyag ni Sabigala President Clef Joseph Singco. Andam ang maong tailoring shop nga modawat og tailoring para sa gowns ug book-week costumes, school uniforms, basketball jerseys ug school band uniforms lakip na usaba ang mga serbisyo nga repair ug alterations. Nahimutang ang shop sa Purok 3 Mahayayhay Learning Center ug mahimong makontak pinaagi sila mga contact person nga sila President Singco, Jennifer Milan Medelo, Sandy Case Peligro ug Grace Almini. Gilauman nga ang pag-abli sa tailoring shop makatabang sa komunidad pinaagi sa paghatag og dugang panginabuhian og serbisyo nga adunay kalidad ug maayong pag-atiman. Mahimduman nga napatuman ang maong tailoring shop pinaagi sa suporta sa DOLE nga mihatag og 400,000 pesos nga kantidad sa mga materyales sa naasing asosasyon. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Samtang pagtukod hinbag-o nga District Engineering Office ang DPWH sa Eastern Samar iginduduso ni Congressman Shen Gonzales ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Nakatalaan nga isalawan ni Congressman Shin Gonzales ang Lone District of Eastern Samar inasa nga balaod no na Kongreso nga nagtutuyo pagtukod hin kadugangan nga District Engineering
Engineering Office kun DEO, han Department of Public Works and Highways kun DPWH, ha probinsya han sinirangan Samar. Ano sabi nga plano, informal nga ginaristoryahan, di na naglabay nga Biyernes. Durante ang pakipag-meeting han magbabalaod, kada DPWH, ESDEO, OIC District Engineer Gihela Rojas, ngan Assistant District Engineer Esteban Casiliano. Ini nga pitad inakikita nga solusyon, agud mapadagmit ang implementasyon ng mga proyekto ngan mapabaskog ang pagbantay ng mga infrastruktura habugos nga probinsya. Gintagan hindoon ni Congressman Gonzales nga dakan hibubulig nga pagbahin ng district office para mas epektibo nga pagdumara. Ini nga pitad in makakaiban ng load nga trabaho sa lang nga opisina, mas magiging madagmit ang pag-aprobar ng paghumanan mga proyekto sugad ng kalsada, tulay ug iba pa. Pinaagin bago nga opisina mas matututukan ang pag-ayad ng mga ruba nga kalsada, labi na yan nga nadugangan ang kadamuhan mga sarakyan nga naagi ha probinsya. Mahipapahirani ang serbisyo ang DPWH nga to mga bungto nga hirayo ha sentro, ngan magiging mas madali ang pagresponde ha mga panahon han kalamidad o emerhensya. Ngan sugad man ang pagtukod in bago nga District Engineering Office in magreresulta in kadugangan nga pondo tika nga nasyonal nga gobyerno para ha probinsya. Upod na ang pag-abrihin mga oportunidad na trabaho para han mga istihanon. Importante nga madikongest ang trabaho para madagmit nga makalanat ang serbisyo ha mga tao, sa ring ni Congressman Gonzales. Igindugang pahan kongresista nga kumplito ang rekisito sa Eastern Samar para hini nga pitad. Tungod kay ang balao din nagkikinhanglan lahin 100 kilometers nga kalsada para makatukod din bago nga District Engineering Office, usa nga kriteria nga sobra pa nga naestablisar han probinsya. Kasumpay hini nagpahayagin kumpiyansa ang magbabalaod nga ini nga inisyatibo in makakakarawatin suporta ha Kongreso para handugang nga pag-uswag han probinsya han Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samar Provincial Health Office padayon sa pagpakusog sa serbisyo para sa mga nanay ngan kabataan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginpapaningkamutan sa Samar Provincial Health Office nga mapakusog ang serbisyo panlawas para sa mga nanay ngan era kabataan sa bugos nga probinsya, pinaagi san pagpadayon san Phase 2 san Koika Maternal, Newborn and Child Health o MNCH project sa Eastern Visayas. Nag-meeting ang PHO team kan Shernan Habuli agud paghisgutan ang mga konkreto nga petad sugad san pagpauswag san kapasidad san mga health facilities, padayon nga training san healthcare workers ngan mas epesyente nga paghatag san serbisyo sa komunidad. Ginpapatuman ang proyekto san World Vision nga nakigbubligay sa Korea International Cooperation Agency o KOICA ngan sa Samar Provincial Health Office. Pinaagi san sini nga koordinasyon, ginpaparigon ang pag-uyon san mga programa sa prioridad san gobyerno ngan ginpapasayon ang organisado nga pagpatuman san mga interbensyon ikang sa barangay tubtob sa mga ospital agud masiguro ang mas maupay nga kahimtang san kababayen-an ngan kabataan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, mga opisyal ug stakeholders sa VSU nagtigom alang sa CoLab 2027. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Sa universidad ug mga stakeholders sa VSU RDA Hall niadtong Pebrero 16 ning kasamtangang tuig alang sa CoLab 2027 Collaborative Leadership and Stakeholder Agreement, usa ka mahinungdanong kalihukan nga nagtumong sa paghisgot ug pag-uyon sa fiscal year 2027 nga budget ug mga prioridad nga proyekto sa universidad subay sa nasudnon ug institusyonal nga mga plano. Ang kalihukan nagpaligon sa bukas nga diskusyon, hiniusang pagdesisyon ug klarong paglatid sa mga prioridad aron masiguro nga ang limitado nga pondo ipunting sa mga programa o inisyatiba nga labing makatabang sa tibuok komunidad sa VSU.
Pinaagi sa kolaboratibong panaghisgot gitimbang-timbang sa mga partisipante ang nagkalain-laing sugyot nga proyekto aron masiguro ang balanse tali sa pag-uswag, sustainabilidad ug long-term goals sa universidad. Ang CoLab 2027 nagpakita sa ligon nga paningkamot sa universidad sa pagpalambo sa partisipatibong pagpangulo ug responsableng pagdumala sa pondo alang sa mas maayong kaugmaon sa VSU. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat, Glody Kayunda. Atong oras, 8:04 na. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga balita, mga health workers giawhag sa pag-apply sa Provincial DOH sa Southern Leyte. Ang detalye sa report ni Dalia Oritatwil. Radyo Pilipinas, report. Gipasabot karon sa Provincial Department of Health Office, Southern Leyte, nga andam ang ilang opisina nga mudawat og mga aplikasyon alang sa mga healthcare workers nga andam nga ma-assign bisan asa sa probinsya sa Southern Leyte. Sumala sa pahibalo sa ahensya, nagkinahanglan ng opisina og 20 ka mga registered nurses, 6 ka mga registered midwives, 1 ka medical technologist, 2 ka pharmacist, ug 1 ka radiologic technologist. Ang mga interesadong kwalipikadong aplikante kinahanglang magpasa og application letter ngadto kang Leticia Tan, ang Development Management Officer 5 sa PDOH Southern Leyte. Kinahanglan usab ilakip ang kompleto nga personal data sheet, performance rating sa miagi nga rating kung naa, photocopy sa Certificate of Eligibility o lisensya, transcript of records, certificates of trainings, ug service record o certificate of employment. Karong Pebrero 20, 2026 ang gikatakdang deadline sa pagpasa sa aplikasyon sa ilang opisina nga nanahimutang sa Barangay Dungon, Maasin City, likod sa Soy MPH. Ang eksaminasyon ipahigayon sab karong Pebrero 24, 2026 pasado alas 10 sa buntag. Striktong ipasabot nga ang mga aplikasyon nga malangan sa deadline o dili kumpleto ang dokumento, dili kini dawaton. Pirasig sa Provincial Department of Health ang tanang kwalipikadong health professionals nga mo-apply og mahimong kabahin sa pagpaligon sa health system sa Southern Leyte. Palitagikan sa Provincial Department of Health Southern Leyte Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mga report na Dalia Oritatwil. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita nata diton edukasyon nilabi na hadto na pagpanginano ang lokal nga pamunuan nga dihadto namon mga senior high and college students nga ALS learners direkta ayuda igpapadayon hit lokal nga pamunuan. Gindudumara ini aton lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinaghit pag binuligahit on City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office ug gansang gunyang kabataan kun diin yan nga weekend itong tiarabot nga Sabado nga Domingo 33 nga mga barangay aton gin-schedule na sabi nga payout ginlalauman nga maabotin sobra 6,000 nga mga Borongan nga senior high school and college students pati na aton alternative learning system ALS learners aton madudulhan na hinayuda pinansyal nga kantidad 3,000 pesos nga monthly monetary allowance para siyahan nga semestre han school year 2025-2026. Ini nga social services program ng lokal nga pamunuan ng syudad ingim parigunan hit City Ordinance number 303 series of 2025 an ordinance amending certain provisions of the Direkta Ayuda Ordinance of Borongan City to increase the student allowance and clarify eligibility requirements para sa Bagong Pilipinas. So, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, pag-release sa educational assistance sa eskolar ng probinsya grantees nagpapadayon. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang gobyerno probinsya sa Northern Samar sa pagdistribuer educational assistance sa mga benepisyaryo sa eskolar ng probinsya program. Nauna na nga nagdistribuer assistance sa mga bungto sa San Antonio, San Vicente, Capul, Biri, Allen, Victoria, Lope de Vega, Rosario, San Jose, Bubon, Mondragon, Lavizares ug bungto San Catarman. Magpapadayon ang payout
kutob sa masunod nga semana adlaw Lunes, Pebrero 23 para sa nagpapabilin nga mga bungto san probinsya. Sa kabugusan, ginalauman nga makakarawat assistance ang maabot sa 3,248 nga mga benepisyaryo nga ginkokomponer san 753 nga anay scholar ug 2,495 nga bag-o nga grantees. Katuyuanan san programa nga maibanan ang garastuson san mga pamilya ug mas sigurado nga maipapadayon san mga estudyante an ira pag-aram. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Eastern Visayas. Aton oras, punto alas 9 san aga. Bueno, ate Sok, Kuya Aljon, ate Mikay, din nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Sa aton tagkontribuer balita, Suzat Pratensyo, ato nakaupod sa Master Control Engineer Joven Cardenas ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako ang iyo nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damong salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ka-RP Aljon Malo, ti kami liwat di nga side DYS Radyo Pilipinas Borongan. Temporaryo na liwat kami nga mananamilit nga nangaran po ito amnesem kanati Ruth Rivera Abunda nganhan mga tagkontribueran ton balita niya ng edisyon nanoy besan. Good morning Eastern Visayas, Ate Pen, Ate Daisy, nga na natin ka-partner, Master Control Engineer, Alquin Baldonido, Ate Sok. Damo nga salamat. Eastern Visayas. Yes, ingon man ang DYDS-FM din usab natapos ang among partisipasyon, temporaryo na kaming manamilit sa kalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, akong kauban si Glory Kayunda alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Yes, ang atong oras, 1 minuto pasado ang alas 9 sa buntag. Mga higalamaw kadto ang mga balita nga nahikay sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Borongan, Calbayog, PIA o gingon naman sa DYDC-FM. Ikang salamat Ati Soka Abiria sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Ati Charmaine, thank you sa Radyo Pilipinas Calbayog. Likewise kang Ati Micaela Gongora diha sa DYDC-FM. And kang Sir Bong Pidalino sa PIA Southern Leyte, daghang salamat. Daghang salamat sa tanan nga mga nagsubaybay mga paradyo manor sa ato nga Facebook lang. Ikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, and of course daghang salamat usab sa ato nga interns gikan sa Southern Leyte State University. Ingon man ang mga work immersion students gikan sa Sugod National High School. Mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malon. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Ito